Ito ba ay Makati? Ang tanawin na nakikita ko ngayon sa kabisera ng Mongolia ay nakakagulat. Ang mga kalye ay punong-puno ng makulay na mga karatula sa wikang Filipino. Mula sa mga daan, maririnig ang mga linya mula sa mga teleserye na binibigkas ng matatas. At ang data na nagulat sa buong mundo. 100% ng mamamayan ay sumusuporta sa pagsasama-sama sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi China o Russia, ngunit bakit nila pinili ang Pilipinas? Bakit ang bansang may mapagmataas na nomadic na etniko ay nagsimulang mahalin ang wikang Filipino kaysa sa kanilang sariling wika? Sa likod nito ay isang kuwento na hindi nakasulat sa mga aklat kasaysayan. Isang kwento ng isang Filipinang babae at isang serye ng mga pangyayari na hindi maiikwento ng walang luha. Ito ay isang tunay na kwento ng himala na nagligtas sa isang bansa sa bingit ng kawalan ng pag-asa at nagkonekta ng mga kaluluwa sa kabila ng mga hangganan. Dagsa ang mga Mongol sa Ninoy Aquino International Airport, NAIA. At ang 1% ng mamamayan ang nasasabik sa Filipino fever. At ang nakakagulat na katotohanan na nag-aalala tungkol sa pambansang pagkakakilanlan ng Mongolia ay gumawa ng ingay sa buong Mongolia. Habang lumalaganap ang Pinoy boom sa mga bansa sa gitnang Asya, isang kakaibang pangyayari ang nagaganap sa Ulaan Baatar, ang kabisera ng Mongolia. Ito ay dahil higit sa 60% ng mga karatula sa sentro ng lungsod ay nakasulat sa Filipino. Sinasabing ang mga kabataan ng Mongolia at maging ang mga super ng taxi ay perpektong ginagaya ang mga linya mula sa mga teleserye at pelikulang Filipino upang ipagmalaki. Ayon sa istatistika ng Sero noong 2025, lumabas ang resulta na humigit kumulang o 80% ng mga mamamayan ay sumusuporta sa pagsasama-sama sa ekonomiya ng Pilipinas. Hindi China, hindi Russia. Ang Pilipinas, isang maliit na kapuluan na may katamtamang populasyon, ay nakaranas ng buong lakas ng bagyong ito. May isang nakakagulat na totoong kwento ng isang babae mula sa isang lalawigan ng Mongolia na nagtungo sa Ulaan Baatar. Ang kanyang buhay ay naging isang himala dahil sa bansang Pilipinas. Ibabahagi ko agad ang emosyonal at kamangha-manghang kuwentong ito. Bago magsimula ang kuwento, mangyaring mag-iwan ng like upang matulungan ang produksyon. Nagpapasalamat ako sa lahat ng mga manonood na kasama ko. At umaasa ako na mananatili kayong malusog at masaya hanggang sa katapusan ng taong ito. Kung sumusuporta ka sa Pilipinas, mag-iwan ng Pilipinas, laban, sa comment, sa ibaba. Kumusta? Ako si Bato Hargal, hindi ko pa rin malilimutan ang araw na una akong tumapak sa Ulaan Baatar, ang kabisera ng Mongolia. Ako ay ipinanganak at lumaki sa isang maliit na nayon sa bayan, Olji, sa kanlurang Mongolia. Karamihan sa mga tao doon ay mga nomad at marami ang nabubuhay sa pamamagitan ng pagpapanatili ng mga tradisyon na nagmula pa sa henerasyon ng aking lolo. Ang aking lolo ay nag-alaga ng mga tupa at kambing sa buong buhay niya. At lagi niyang sinasabi sa akin, dapat pangalagaan ng mga Mongol ang kultura ng Mongol. Kung maapektuhan tayo ng dayuhang kultura, mawawala ang ating pagkakakilanlan. Huwag kang padala sa dayuhan. Kaya naman, halos wala akong interes sa Pilipinas. Hindi. Sa katunayan, tama sigurong sabihin na wala akong pagkakataon na magkaroon ng interes. Mayroon lamang ilang telebisyon sa nayon. At kapag nagtitipon ang aking mga kaibigan upang pag-usapan ang mga teleserye at P-pop ng Pilipinas, iniisip ko lang na maingay sila. Ang pinagkaabalahan ko lang ay ang aking pag-aaral. Gusto kong maging isang diplomat. May pangarap ako na maging isang taong kumakatawan sa Mongolia, sa entablado ng mundo. Kaya nag-aral ako ng mabuti. At sa wakas ay nakapasa sa master's program ng International University sa Ulaan Baatar. Masayang-masaya ang buong pamilya. Kahit ang aking lolo ay mahigpit na hinawakan ang aking kamay at sinabing ipinagmamalaki niya ako. Gayunpaman, nang sumakay ako sa bus patungo sa lungsod,
Malinaw na nanatili sa aking tainga ang huling sinabi ng aking lolo. Huwag mong kalimutan na ikaw ay Monggol. Kahit pumunta ka sa lungsod, huwag kang padala sa dayuhan. Tumango ako at nangako noon. Ngunit pagdating ko sa Ulaan Baatar, hindi ko inaasahan kung gaano kahirap tuparin ang pangakong iyon. Kakaiba na ang lahat pagbaba ko pa lang sa paliparan. Binati ako ng kahera sa duty-free shop, ngunit hindi Mongolian ang kanyang sinabi. Kumusta po? Nagmadali akong sumagot sa Mongolian, ngunit ngumiti ang kahera at sinabing muli sa Filipino, sa Ulaan Baatar ngayon, mas madali na ang Filipino. Akala ko may mali, ngunit umalis na ako sa paliparan dala ang aking bagahe, sa daan papunta sa tutuluyan. Habang nakatingin ako sa labas ng bintana, hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Halos lahat ng mga karatula sa lungsod ay nasa Filipino. Litsong Paraiso, Manila Chicken, Cebu Cafe, Puto House. Mas marami ang karatula sa Filipino kaysa sa Mongolian. Sa simula, akala ko nagkamali lang ako ng tingin. Ngunit habang papalapit ang taxi sa sentro ng lungsod, lalong dumami ang mga karatula sa Filipino at kahit ang mga tradisyonal na restauran ng Mongolian ay may karatula na Ulaan Baatar Lechon sa Filipino. Tinanong ko ang tsuper ng taxi, bakit po napakaraming karatula sa Filipino? Ngumiti ang tsuper at sumagot, gusto kasi ng mga kabataan ngayon ang kulturang Filipino, ang mga Pinoy teleserye, P-pop, at pagkain. Gustong-gusto nila. Kung sa Filipino nakasulat ang pangalan ng tindahan, mas marami ang customer na pumupunta. Naiinis ako. Ito ay Mongolia. Ngunit bakit mas tinatanggap ang Filipino kaysa sa Mongolian? Pagdating ko sa tutuluyan, patuloy kong iniisip iyon habang nag-aayos ng aking gamit. Pagtingin ko, sa labas ng bintana, nakita ko ang isang convenience store sa kabilang kalsada. Isang karatula sa Filipino ang nakasabit. 7-Eleven, Ulaan Baatar, sa Filipino. Na-curious ako at pumasok sa convenience store. Ang loob ay parang convenience store sa Pilipinas. Ang mga istante ay punong-puno ng puto, cup noodles, at mga snacks na Filipino. At ang kahera ay bumabati sa mga customer habang tumutugtog ang theme song ng teleserye na Filipino. Bumili ako ng isang bote ng tubig at nagtanong sa kahera, karamihan ba sa mga customer dito ay bumibili ng produktong Filipino? Sumagot ang kahera na parabang natural lang. Opo, lalo na ang mga kabataan. Halos produktong Filipino lang ang binibili. Pinakapopular ang Pinoy instant noodles at sunod ang snacks at juice na Filipino. Hindi na ako nagtanong pa. Bumalik ako sa aking silid at humiga sa kama, ngunit hindi ako makatulog. Ang mga salita ng aking lolo ay patuloy na sumasagi sa aking isip. Sabi niya, huwag kang padala sa dayuhan at pangalagaan ang pagkakakilanlan ng Mongol, ngunit ang lungsod na ito ay natabunan na ng Pilipinas. Sinulat ko sa aking diary noong gabing iyon. Ito ba talaga ang kabisera ng ating bansa? Parang isang maliit na Maynila. Hindi Mongolia. Pumunta ako rito upang mag-aral ng diplomasya. Ngunit ano ang dapat kong pag-aralan? Hindi ko pa alam noon kung bakit nagbago ang lungsod na ito. Ano ang simula ng pagbabagong iyon? At hindi ko kailanman inisip na ang pagbabagong iyon ay lubusang magpapabago sa aking buhay. Ang unang araw sa unibersidad ay mas nakakagulat pa. Sa orientation, sinabi ng department head ng diplomatic studies sa mga bagong estudyante, upang maging diplomat ng Mongolia, mahalaga ang Ingles, Sino, at Ruso, ngunit ngayon, Filipino ang pinakamahalaga. Hindi ako makapaniwala. Filipino ang pinakamahalaga? Nagpatuloy ang department head sa pagpapaliwanag. Sa kasalukuyan, ang Pilipinas ang pinakamalaking trade partner ng Mongolia. Mahigit 23% ng kabuuang importasyon ay produktong Filipino. At ang mga kumpanyang Filipino na pumasok sa Mongolia ay lumampas na sa 40-50. Kapag lumabas kayo sa larangan ng diplomasya, hindi kayo makakagawa ng maayos ng walang Filipino. Sa sandaling narinig ko iyon,
Nakita ko ang mga estudyanteng nakaupo sa tabi ko na tumatango, na para bang natural lang. Nagtaas ako ng kamay at nagtanong, Profesor, ngunit tayo ay Monggol. Bakit kailangan nating mag-aral ng Filipino? Hindi ba mas mahalaga na pangalagaan muna ang ating wika at kultura? Sa sandaling iyon, tumahimik ang silid. Tiningnan ako ng ilang estudyante ng kakaiba at ang department head ay nag-aatubili bago sumagot. Siyempre, mahalaga ring pangalagaan ang wika at kultura ng Mongol, ngunit ang diplomasya ay pakikipag-ugnayan sa ibang bansa. Sa realidad, ang Pilipinas ang pinakamahalagang partner para sa Mongolia ngayon. Hindi ito isang pagpipilian. Ito ay isang pangangailangan. Wala akong nasabi. Nang lumabas ako sa hallway pagkatapos ng klase, lumapit sa akin ang ilang classmate. Sinabi ng isang estudyante, Bato Hargal, hindi mo talaga kaya ang Filipino. Karamihan sa amin ay intermediate level na. Umiling ako. Hindi ko kaya. Galing ako sa probinsya at wala akong interes sa mga teleserye o P-pop ng Pilipinas. Nagulat na sinabi ng lalaki na nasa tabi ko. Talaga? Ngayon lang ako nakakita ng ganyan. Nag-aral kami ng Filipino mula pa noong high school, gamit ang mga Pinoy teleserye. Hindi ako komportable na kausap sila. Pakiramdam ko ay napag-iwanan ako. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang unang major subject. Ito ay tungkol sa international relations. At nagbigay ng paksa ng diskusyon ang propesor. Sino ang pinakamahalagang diplomatic partner para sa pagpapaunlad ng ekonomiya ng Mongolia? Nagsimulang magtaas ng kamay ang mga estudyante. At karamihan ay sumagot ng Pilipinas. Sinabi ng isang estudyante. Nagbibigay ang Pilipinas ng teknolohiya at kapital. At nagbibigay tayo ng mga yaman. Hindi nila tayo minamaliit tulad ng China. At hindi rin sila banta tulad ng Russia. Sila ang tunay na partner. Sumang-ayon ang iba pang estudyante. 87% ng mga bus sa Ulaan Batar ay mga bus na gawa sa Pilipinas. Sumasakay tayo sa mga bus na Filipino araw-araw. Malalim na ang pagpasok ng Pilipinas sa ating buhay. Habang nakikinig ako sa kanilang sinasabi, lalo akong nakaramdam ng pagkaiisa. Sa kalagitnaan ng klase, nagpatugtog ang propesor ng isang video tungkol sa paglago ng ekonomiya ng Pilipinas. At ipinakita sa video na ang Pilipinas ay mas mahirap kaysa sa Mongolia 50 taon na ang nakalipas. Ngunit ngayon ay isang maunlad na bansa na, sinabi ng propesor. Ang GDP per capita ng Pilipinas ay tumaas ng 350 beses sa loob ng 60 taon. Maaari rin tayong umunlad tulad ng Pilipinas. Pagkatapos ng klase, nagtungo ako sa aklatan. Magulo ang isip ko. Habang naghahanap ng aklat sa aklatan, aksidente kong nakita ang isang lumang diksyonaryo. Nakasulat dito ang Diksyonaryong Filipino-Mongolian. Ngunit luma na ang takip at hindi ko alam kung kailan ito ginawa. Nag-curious ako at binuksan ang diksyonaryo. Kakaiba na ang simula ng unang pahina. Punong-puno ito ng mga pulang X na marka at may maliit na sulat sa tabi. Mali ang pagsasalin na ito. Ang tumpak na kahulugan ay, patuloy akong nagpalipat-lipat ng pahina, ngunit halos lahat ng mga salita ay may correction mark. Lalo akong nagulat nang makita ko ang salitang bayanihan. Ang bayanihan ay maling naisalin bilang utang na loob sa diksyonaryo. At may pulang correction na nakasulat sa tabi. Ganap na kabaliktaran, ang diksyonaryo ay tinatayang gawa sa hilagang bansa. At higit sa 70% ay mali. Sa sandaling iyon, na-curious ako. Sino ang nag-abalang mag-check at mag-correct sa diksyonaryo na ito? At bakit niya ito maingat na minarkahan? Tiningnan ko ang likod ng diksyonaryo. May isang maliit na pangalan na nakasulat doon. Profesor Maria na May Santos. Nagtungo ako sa libraryan ng aklatan. Sino po si Profesor Santos? Tiningnan ako ng libraryan nang nagulat. Hindi mo kilala si Profesor Santos? Siya ang propesor ng Filipino Cultural Studies sa universidad na ito at siya ang nagtatag ng unang Filipino Language Center sa Mongolia.
Nagtanong pa ako. Ano po ang Filipino Language Center? Bumuntong hininga ang librarian at nagpaliwanag. Ito ay isang institusyon na nagtuturo ng Filipino. May 4 sa buong Mongolia. Ngunit ang pinakaluma ay nasa universidad na ito. Si Professor Santos ay naghirap sa diksyonaryong ito. 30 taon na ang nakalipas. At gumawa siya ng isang bagong diksyonaryo sa pamamagitan ng pagpupuyat sa loob ng 15 taon. Pagkarinig ko niyan, sumiklab ang aking dibdib. At 30 taon na ang nakalipas? Nagpupuyat sa loob ng 15 taon? Nagtanong ako sa librarian kung maaari kong makita si Professor Santos. Sinabi niya sa akin ang lokasyon ng faculty room at nagtungo ako agad doon. Nang kumatok ako sa pinto ng faculty room, nanginginig ang aking kamay. Hindi ko alam kung bakit. Ngunit may feeling ako na ang pagkikita na ito ay magbabago sa aking buhay. Bumukas ang pinto at sinalubong ako ng isang eleganteng babae na mukhang nasa 60s. Ako po si Bato Hargal, bagong estudyante ng Diplomatic Studies. Nakita ko ang luma ninyong diksyonaryo sa aklatan. Gusto ko po sanang marinig ang kuwento tungkol doon. Tiningnan ako ng propesor sandali at pagkatapos ay ngumiti. Ganun ba? Halika, mag-usap tayo habang umiinom ng tsaa. At pumasok ako sa faculty room ni Professor Santos. At noong araw na iyon, narinig ko ang simula ng mahabang kwento kung bakit ang Ulaan Baatar ay naging isang lungsod na nag-aalay ng pagbati sa Filipino. Ang faculty room ni Professor Santos ay mas simple kaysa sa inaasahan ko. Punong-puno ng mga textbook sa Filipino at mga aklat kasaysayan ng Mongolia ang bookshelf at may pader na punong-puno ng mga larawan niya kasama ng mga estudyante. Nag-alok ang propesor ng tsaa at nagtanong sa akin. Sabi mo, galing ka sa bayan, Olji. Napakalayo niyan. At kahanga-hanga na, nag-aral ka ng diplomasya dito. Tumango ako at sumagot. Pangarap ko po ang maging diplomat. Ngunit nalilito ako simula nang dumating ako sa lungsod na ito. Parang natabunan na ng Pilipinas ang lahat. Tumahimik si Professor Santos sandali. Tumingin sa labas ng bintana at bumuntong hininga. Ganoon ba? Ganoon din ang naramdaman ko noong una akong dumating sa Mongolia. Ngunit kabaliktaran noon. Na-curious ako at nagtanong. Kabaliktaran po? Kinuha ng propesor ang lumang diksyonaryo mula sa bookshelf. Una akong dumating sa Mongolia, 30 taon na ang nakalipas. Ang asawa ko ay isang historian at pumunta rito para sa pag-aaral ng kasaysayan ng Mongolia. At sumama lang ako. Ang boses ng propesor ay mahinahon. Ngunit may bigat ng matagal na pagtitiis. Pagdating ko sa Mongolia, pagkatapos ng isang buwan, inanyayahan ako ng National University na magbigay ng lecture sa Filipino. Mga 5 estudyante lang ang mayroon ako sa isang semester. Ngunit ang problema ay hindi ang dami ng estudyante, kundi ang textbook. Ipinakita sa akin ng propesor ang diksyonaryo. Punong-puno ito ng mga pulang koreksyon. Ito ang tanging diksyonaryong Filipino-Mongolian na nabili ko sa market. Sinubukan kong makakuha sa Pilipinas, ngunit wala. Kaya dito ko nakuha. Nang inihahanda ko ang aking unang klase, naghahanap ako ng mga salita sa diksyonaryong ito, ngunit kakaiba. Nakikinig ako sa propesor. Nang hinanap ko ang bayanihan, communal, unity, lumabas ang utang na loob, debt of gratitude, sa Mongolian, sa simula. Akala ko nagkamali lang ako ng tingin. Nang suriin ko pa, higit sa 70% ang mali. Nagulat ako. Paano siya nagturo sa mga estudyante gamit ang diksyonaryo na 70% ang mali? Malungkot na ngumiti ang propesor. Nalaman ko sa huli na ang diksyonaryong ito ay ginawa sa isang bansa sa Hilaga. May teorya na sadyang inilagay ang maling impormasyon dahil sa mga kadahilan ng pampulitika noong Cold War. Tiningnan ko ng mas malapit ang diksyonaryo. Halos lahat ng pahina ay may error na marka. Kung gayon, paano nag-aral ang mga estudyante? Bumuntong hininga ang propesor.
Mayroon lang 3 textbook sa Filipino sa aklatan ng unibersidad at nagpapalitan ang mga estudyante sa paghiram at pagkopya. Hihiramin ang isang estudyante sa loob ng 1 linggo, kokopyahin, at ibibigay sa susunod na estudyante. Hindi ko maiwasang isipin. Sa ika-21 siglo, nag-aral sila sa ganoong sinaunang paraan, kaya nagdesisyon akong gumawa ng sarili kong textbook. Gabi-gabi, nagsusulat ako ng mga sample sentence sa kamay at ipinamimigay sa mga estudyante kinabukasan. Noon ko na-realize, kailangan dito ng isang tamang diksyonaryo. Binuksan ng propesor ang computer at ipinakita sa akin ang work log. Ang screen ay punong-puno ng mga listahan ng salita na nakaayos-ayon sa petsa. Nagsimula ako noong Marso. 30 taon na ang nakalipas. Ang unang salita na pinagtrabahuhan ko ay pamilya. Naiiyak ako habang tinitingnan ang log. Ganoon pala, karaming sinseridad ang inilagay sa bawat salita. Sa karaniwan, tumatagal ng 20 minuto upang magtrabaho sa isang salita. Kung nagtatrabaho ako ng 5 oras sa isang araw, makakagawa ako ng labang salita. Sa pagkalkula, kailangan ko ng 4.5 taon upang makumpleto ang 20,000 salita. Nagtanong ako, kung gayon, bakit po umabot ng 15 taon? Kinuha ng propesor ang isa pang notebook. Ang bawat salita ay mas komplikado kaysa sa inaakala ko. Lalo na ang mga salita na katangi-tangi sa kulturang Filipino. Binuksan ng propesor ang isang pahina ng diksyonaryo at ipinakita sa akin. Tingnan mo ang salitang bayanihan, communal unity. Paano mo ito isasalin sa Mongolian? Walang katumbas na salita ang Mongolia para sa bayanihan. Tiningnan ko ang pahina ng diksyonaryo. Ang isang pahina ay punong-puno ng paliwanag. Ang bayanihan ay isang emosyon na katangi-tangi sa kulturang Filipino, na nangangahulugang pagmamahal at pagkakaisa na lumalaki sa mahabang panahon na pagsasama. Sa direktang pagsasalin sa Mongolian, ito ay nasa pagitan ng pag-ibig at pagkakaibigan, ngunit hindi ito sapat. Ipinapahayag ng mga Filipino na lumalalim ang bayanihan sa pamamagitan ng pagbabahagi ng pagkain, pagsasama, at pagdaranas ng hirap ng magkasama. Hindi ako makapaniwala habang binabasa ang paliwanag. Ganoon kahaba ang isinulat na pangungusap upang ipaliwanag ang isang salita. Ganoon din sa mga salita tulad ng balikbayan o pakikisama. Hindi ito pagsasalin, ngunit kailangan kong magsulat ng isang cultural commentary. Tumigil ang propesor sandali at humigop ng tsaa. Nang nagtatrabaho ako ng mag-isa, sa ika-10 taon, bumagsak ako noong taglamig. Naospital ako sa loob ng 3 linggo. Sinabi ng doktor na itigil ko na ang pagpupuyat, ngunit hindi ko magawa. Maingat akong nagtanong, bakit po hindi ninyo matigil? Itinuro ng propesor ang mga larawan ng mga estudyante na nakadikit sa pader para sa mga estudyante. Sa panahong iyon, ang mga estudyante sa Filipino Center ay umabot na sa A600, ngunit wala pa ring tamang diksyonaryo. Tinanong ako ng mga estudyante, Ma'am, kailan po lalabas ang magandang diksyonaryo? Hindi ko magawang huminto sa tuwing nakikita ko ang kanilang mga mata. Sa sandaling iyon, na-realize ko, hindi lang ito trabaho ng paggawa ng diksyonaryo. Ito ay ang pagbubukas ng daan para sa mga kabataan ng Mongolia upang makapunta sa Pilipinas. Nagpatuloy ang propesor. Pagkatapos noon, humingi ako ng tulong sa aking mga apprentice. Nag-hire ako ng 5 mahuhusay na estudyante mula sa Filipino Center. Sumusulat ako ng manuscript at sinuri ito ng mga estudyante at nagdagdag ng mga sample sentence. Kinuha ng propesor ang isang makapal na aklat mula sa bookshelf. Nakasulat sa asul na takip ang Standard Filipino-Mongolian Dictionary sa gintong letra. Umalay ito ng 15 taon. Mayroong 20,000 salita sa kabuuan at may 3 sample sentence sa bawat salita. Kinuha ko ang diksyonaryo at binaligtad ang mga pahina. Isa itong maingat na ginawang aklat. Ito po ba ang ginagamit sa buong Mongolia ngayon? Buong pagmamalaki na sinabi ng propesor.
Apat na Filipino center ang gumagamit ng diksyonaryong ito bilang standard textbook. At ito ay required textbook sa Filipino Department ng mga universidad sa Mongolia. Bukod pa rito, ang diksyonaryong ito ay kinikilala bilang opisyal na reference material para sa translators exam ng gobyerno ng Mongolia. Noon ko lang naunawaan kung bakit ang Ulaan Baatar ay naging isang lungsod na nag-aalay ng pagbati sa Filipino. Hindi sa pamamagitan ng hukbo o pera, ngunit sa pamamagitan ng isang tao na nag-iisa na nagwagi sa puso ng ibang bansa sa pamamagitan ng ganoong dedikasyon. Huling tanong ko sa propesor. Propesor, nagsisisi po ba kayo sa pag-ubos ng 15 taon sa diksyonaryong ito? Mariing umiling ang propesor. Hindi. Sa halip, natutuwa ako. Bawat taon, 1,000 tao ang nag-aaral ng Filipino gamit ang diksyonaryo na ginawa ko. Ang ilan sa kanila ay nagtatrabaho sa mga kumpanyang Filipino at ang ilan ay nag-aaral sa Pilipinas. Ang aking diksyonaryo ay naging susi sa hinaharap ng mga kaibigan na ito. Umalis ako sa faculty room noong araw na iyon. 30 taon ng isang tao ang maaaring magbago sa isang bansa. At na-realize ko ang isang katotohanan na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng Pilipinas, ang bansa na sinubukan kong tanggihan para sa Mongolia. Pagkatapos ng pagkikita namin ni Professor Santos, nagsimula akong mag-imbestiga sa kasaysayan ng ugnayan ng Pilipinas at Mongolia para sa isang project sa diplomatic studies. Nagbasa ako ng mga lumang newspaper article sa archive ng Aklatan. Ang mga article mula 1990s ang lalo kong pinagtuunan ng pansin. Ayon dito, nang bumagsak ang Unyong Sobyet 30 taon na ang nakalipas, nawalan ng lahat ang Mongolia sa loob ng isang gabi. Ang Mongolia, na umaasa sa tulong pinansyal ng Sobyet, ay nagkaroon ng unemployment rate na tumaas hanggang 37% at ang gross domestic product ay bumaba ng 23%. Nagulat ako sa mga numerong iyon. Naramdaman ko kung gaano kahirap ang panahong dinanas ng henerasyon ng aking mga magulang. Mas nakakagulat pa ang sumunod na article. Dahil sa klima ng Mongolia, ang panlabas na trabaho ay posible lamang sa loob ng 5 buwan. 3 buwan sa tag-init at 2 buwan sa taglagas. Sa loob ng 7 buwan ng taglamig na bumababa sa tatataglavli Celsius. Ang construction, agrikultura, at pagpapastol ay humihinto lahat. Noon ko lang naunawaan kung bakit nahihirapan ang aking ama na maghanap ng trabaho tuwing taglamig. Kung maaari lang siyang magtrabaho ng 5 buwan sa isang taon, paano siya mabubuhay sa natitirang 7 buwan? Para sa project, nagdesisyon akong mag-interview ng isang taong nag-migrate sa Pilipinas para magtrabaho noong 1990s. But, isang negosyante na 58 taong gulang ang ipinakilala sa akin ni Professor Santos. Nakita ko siya sa isang cafe sa labas ng Ulaan Baatar. Nagdala si Mr. Bat ng isang lumang photo album. Ito ang larawan na kinunan sa NAIA, 30 taon na ang nakalipas. Habang tinitingnan ko ang larawan, nagtanong ako. Naalala ni Mr. Bat ang panahong iyon. 2 taon pagkatapos bumagsak ang Sobyet. Ako ay 28 taong gulang at walang trabaho sa Mongolia. Noong panahong iyon, narinig ko ang balita na ang isang construction company sa Pilipinas ay kumukuha ng mga manggagawa sa Mongolia. Binaliktad niya ang mga larawan at nagpaliwanag. Ang kondisyon ay magtrabaho sa isang construction site sa Pilipinas sa loob ng 3 taon. Ang buwanang sweldo ay 800,000 tugrug o katumbas ng labang 14,000 USD noon. Ang karaniwang buwanang sweldo sa Mongolia noon ay humigit kumulang 30,000 tugrug, kaya 26 beses itong mas malaki. Nagulat akong nagtanong. Kung gayon, marami sigurong nag-apply. 20,000 tao ang nag-apply para sa 500 slot. Ang competition rate ay 40 beses. Ako ay mapalad na nakapasa. At dumating ako sa Pilipinas noong Marso. At 20 taon na ang nakalipas. Ipinakita sa akin ni Mr. Bat ang larawan na kinunan sa isang supermarket sa Pilipinas.
Ang una kong nakita sa Pilipinas ay nakakagulat, matatayog na gusali, malinis na kalsada, at mga convenience store na may ilaw 24 oras. Iba ito sa Mongolia. Tiningnan ko ang mukha ni Mr. Bat sa larawan. Mukha siyang nagulat at sabik. Anong trabaho po ang ginawa ninyo sa Pilipinas? Nagtrabaho ako sa isang construction site sa Rebar. Bakal na trabaho. Mula alas 6 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi, 6 na araw sa isang linggo. Mahirap, ngunit hindi ako nagreklamo. Tumigil si Mr. Bat sandali at humigop ng tsaa. Dahil maaari lang akong magtrabaho ng 5 buwan sa Mongolia, ngunit maaari akong magtrabaho ng 12 buwan sa Pilipinas. Hindi mo alam kung gaano kalaking biyaya iyon. Naantig ang aking damdamin. Nang marinig ko iyon, ang isang bagay na normal para sa amin ay isang biyaya para sa iba. Bumalik po ba kayo sa Mongolia matapos ang 3 taong kontrata? Opo. Sa panahong iyon, mayroon akong 25 milyong tugrug o 450,000 USD sa aking bank book. Sa pera ng Mongolia, ito ay pera na maaari ko lang maipon kung magtatrabaho ako ng 60 hanggang 72 taon. But, sa pera na iyon, nagbukas ako ng isang maliit na tindahan ng pagkain na Filipino sa Ulaan, Baatar. Nagbenta ako ng cup noodles, snacks, at balut na kinain ko sa Pilipinas. Nagtagumpay po ba ang negosyo sa simula pa lang? Hindi. Sa simula, kakaunti lang ang customer. Ngunit makalipas ang ilang taon, nagsimulang manood ng mga teleserye na Filipino ang mga kabataan ng Mongolia. At biglang dumami ang mga customer. Tumawa si Mr. Bat at sinabing, "Ngayon, pinalawak ko ang tindahan sa 3 at nagtayo rin ako ng isang kumpanya na nag-aangkat ng pagkain na Filipino. Mayroon akong 45 na empleyado at lahat sila ay mga kabataan na marunong mag-Filipino." Habang nakikinig ako sa kanyang kuwento, na-realize ko, ang Pilipinas ay hindi lamang nagbigay ng trabaho. Sa Mongolia, nagbigay ang Pilipinas ng pag-asa sa mga Mongol. Nang bumagsak ang Sobyet at nawalan ng pag-asa ang lahat, inabot ng Pilipinas ang kanilang kamay. At ang mga taong humawak sa kamay na iyon ay bumalik at nagbago sa Mongolia. Para sa project, nag-imbestiga pa ako ng mas maraming data. Lumabas na humigit kumulang 30,000 manggagawa ng Mongolia ang nagtrabaho sa Pilipinas at bumalik sa loob ng 10 taon, simula 30 taon na ang nakalipas. Ginamit nila ang perang kinita nila sa Pilipinas upang magsimula ng negosyo sa Mongolia at ipinakilala nila ang mga produkto at kultura ng Filipino sa Mongolia. Iyon ang dahilan kung bakit ang Ulaan, Baatar ay naging isang maliit na Maynila. Bumisita rin ako sa Ulaan, Baatar office ng Philippine Trade Promotion Organization, PTPO. Nagsimulang pumasok ng seryoso ang mga kumpanyang Filipino sa Mongolia 30 taon na ang nakalipas. Nagsimulang magtayo ng mga apartment complex ang mga construction company na Filipino sa Ulaan, Baatar. At nagbukas ng unang branch ang mga supermarket na Filipino. Nagtanong ako, bakit po sa panahong iyon sila pumasok sa Mongolia? Itinuro ng direktor ang mapa at sumagot. May 2 dahilan. Una, ang mayaman na mineral resources ng Mongolia. Napakalaki ng reserves ng tanso, karbon, at ginto ng Mongolia. Ang Pilipinas ay isang service industry giant, ngunit kulang sa resources, kaya ang Mongolia ay naging mahalagang partner. Ang pangalawang dahilan ay ang geopolitical location. Ang Mongolia ay nasa pagitan ng China at Russia, ngunit historically, may komplikadong ugnayan ito sa 2 bansa sa kabilang banda. Halos walang alitan sa Pilipinas. Noon ko lang naunawaan kung bakit ang Pilipinas, hindi China o Russia, ang nag-iisang partner na pinili ng Mongolia. Itinuro ng direktor ang labas ng bintana. May bus na gawa sa Pilipinas na tumatakbo sa kalye. Ang mga bus na iyan, lahat iyan ay gawa ng isang kumpanya sa Pilipinas. 87% ng mga bus sa Ulaan, Baatar ay gawa ng Pilipinas. Sa sandaling iyon,
Na-realize ko. Sumasakay din ako sa bus na gawa sa Pilipinas, papunta sa unibersidad araw-araw. Noong gabing iyon, tinawagan ko ang aking lolo. Lolo, nalaman ko ang isang bagay na hindi ko alam. Ano iyon? Kung ano ang ibig sabihin ng Pilipinas para sa atin, nang nahihirapan ang henerasyon ninyo, tumulong ang Pilipinas. Kaya tayo ay nabubuhay ngayon. Tumahimik sandali ang lolo ko, at pagkatapos ay sinabi, "Ganoon ba? Naunawaan mo iyon?" Sinabi kong tanggihan ang dayuhang kultura, dahil nag-aalala ako na mawawala ang ating pagkakakilanlan. Ngunit hindi iyon nangangahulugan, nakalimutan ang pasasalamat. Sinulat ko sa aking diary noong gabing iyon. Ang bansa na tinulungan ay ngayon ay naging pangarap ng Mongolia, ang Pilipinas. Naiintindihan ko na ngayon ang kahulugan niyan. Lumipas ang isang buwan. Kailangan kong maghanda ng presentasyon para sa klase ng diplomasya, at ang paksa ay pagbabago ng tiwala ng bansa sa panahon ng pandemya. Sinabi ng propesor kung paano tumugon ang isang bansa sa sitwasyon ng krisis ay nagpapakita ng tunay na kapangyarihan nito. Nasubukan ninyo mismo ang panahon ng COVID, kaya mag-imbestiga kayo batay sa inyong alaala. Nagsimula akong maghanap ng data sa aklatan. Sa archive ng Mongolia National Library, may mga newspaper article na na-preserve mula 5 taon na ang nakalipas. Ang mga article na nauugnay sa Pilipinas, ang lalo kong pinagtuunan ng pansin. Ang unang article na nakita ko ay may pamagat na, Pilipinas, matagumpay na. Nakontrol ang pagkalat ng impeksyon sa loob ng 1 buwan. Binasa ko ng mas detalyado ang article. 5 taon na ang nakalipas, nang magkaroon ng malawakang pagkalat ng impeksyon sa Pilipinas, inakala ng buong mundo na tapos na ang Pilipinas. Ngunit nakasaad na lubusan nilang nakontrol ang sitwasyon sa loob ng 1 buwan. Ang article ay nagpakita ng masusing pagsubok, transparent na paglalabas ng impormasyon, at real-time tracing system ng impeksyon. Naghanap ako ng sumunod na article, Mongolia. Nag-angkat ng Filipino diagnostic kits sa emergency. Ang article noong Abril, 5 taon na ang nakalipas, ay nagsasaad na ang gobyerno ng Mongolia ay nag-angkat ng 50,000 diagnostic kits mula sa Pilipinas. Ang mga salita ng Minister of Health ng Mongolia noon ay sinipi. Ang diagnostic kit ng Pilipinas ay may accuracy na 98% na world class. Ginawa namin ang pinakamahusay na pagpipilian upang protektahan ang buhay ng ating mamamayan. Na-curious ako sa article, paano kaya binago ng virus ang pagtingin ng mga Mongol sa Pilipinas? Para sa project, bumisita ako sa Mongolia Social Opinion Research Institute. Ipinakita sa akin ng direktor ng institute ang isang makapal na report. 5 taon na ang nakalipas. Ang Pilipinas ay nasa ika-5 pwesto sa survey namin ng bansa na pinakahinahangaan. Ang US ang ika-1 at ang Germany ang ika-2. Ngunit, 1 taon matapos kumalat ang virus, umakyat ang Pilipinas sa ika-1 pwesto. Nagulat akong nagtanong, mula ika-5 hanggang ika-1 sa loob ng 1 taon. Tumango ang direktor. Dahil iyon sa tugon, nagbago ang isip ng ating mamamayan habang pinapanood nila ang transparent na pagpupulong ng Pilipinas, mabilis na pagpapaunlad ng teknolohiya, at systematic na trade. Humiling ako ng mas maraming data. Ipinakita sa akin ng direktor ang resulta ng survey. 101% ng mga Mongol ang nagsabing ang Pilipinas ang bansang pinakamahusay na tumugon sa krisis. At 67% ang sumagot na mas nagtitiwala na sila sa mga produkto ng Filipino. Na-realize ko habang tinitingnan ko ang mga numerong iyon. Isang bansa na hindi bumabagsak sa gitna ng krisis. Iyon ang pamantayan ng isang maunlad na bansa. Nagdesisyon akong mag-interview ng isang doktor ng Mongolia na gumamit ng diagnostic kit ng Pilipinas noong panahong iyon. Nakita ko si Dr. Bat sa Ulaan Baatar Central Hospital.
Naaalala po ba ninyo ang sitwasyon 5 taon na ang nakalipas? Seryosong sumagot si Dr. Bat. Siyempre, iyon ang pinakamahirap na panahon sa aking karera. Kulang kami sa diagnostic kit. At hindi namin alam kung nasaan ang mga nahawaan. Nabalitaan ko po na ginamit ninyo ang diagnostic kit ng Pilipinas. Opo. Lahat ng diagnostic kit na ginamit sa ospital namin ay produktong Filipino. Nagtanong ako, bakit po pinili ninyo ang produktong Filipino? Malinaw na sumagot si Dr. Bat. Dahil sa accuracy. Ang diagnostic kit ng Pilipinas ay may accuracy na 98%. Ang produktong Shino ay 85%. At ang Ruso ay 1%. Buhay ang pinag-uusapan. Kaya natural lang na piliin namin ang pinakatumpak. Maingat akong nagtanong. Nagbago po ba ang inyong pagtingin sa Pilipinas noon? Nag-isip si Dr. Bat sandali at pagkatapos ay sinabi, lubusan itong nagbago. Noon, inakala ko lang na ang Pilipinas ay isang bansa ng teleserye at P-pop, ngunit na-realize ko sa pamamagitan ng krisis. Ano po? Ang Pilipinas ay isang tunay na service technology giant. Isang bansa na ginagawang pagkakataon ang krisis. Idinagdag ni Dr. Bat. Ang anak ko ay high school student at bala ko sana siyang pag-aralin sa US. Ngunit nagbago ang isip ko. Matapos makita ang tugon ng US noon, naghahanda siya ngayon na mag-aral sa Pilipinas. Nagulat ako sa sinabi niya. Namuna pula, ang isang virus ay nagbago sa landas ng isang pamilya. Para sa presentation, nag-interview rin ako ng isang Filipino na nasa Ulaan Baatar noong panahong iyon. Nakita ko si Mr. Park, ang manager ng isang Filipino restaurant. Kumusta po ang negosyo noon? Bumuntong hininga si Mr. Park. Halos nalugi kami. Nagsara kami sa loob ng 3 buwan. Ngunit makalipas ang ilang buwan, may kakaibang nangyari. Ano po? Biglang naghanap ng pagkain na Filipino ang mga Mongol, lalo na ang mga kabataan. Ipinakita sa akin ni Mr. Park ang menu noon. Ang order ng balut ay biglang dumami. Siguro nakakita sila ng balita na maganda ang balut para sa immunity. Nagulat akong nagtanong. Talaga po? Opo. May article sa foreign media na nagsasabing ang mababang death rate ng Pilipinas ay dahil sa balut, anuman ang scientific basis. Ang mahalaga ay pinaniwalaan ito ng mga Mongol, nagpatuloy si Mr. Park. 5 taon na ang nakalipas, 50 balut lang ang nabebenta namin sa isang buwan, ngunit pagkatapos, 500 nabenta. Tumaas ng 10 beses. Noong gabing iyon, bumalik ako sa dorm at inayos ang aking project. May isang bagay akong na-realize habang inaayos ang data. Ito ang sandali na muling tiningnan ng Mongolia ang Pilipinas. Sa gitna ng krisis, hindi lang maganda ang trade ng Pilipinas. Nagkamit ang Pilipinas ng tiwala ng mamamayan sa pamamagitan ng transparent na paglalabas ng impormasyon. Tumulong sa mundo sa pamamagitan ng mabilis na pagpapaunlad ng teknolohiya at nalampasan ang krisis sa pamamagitan ng systematic na sistema. Iyon ay naging tatak ng isang maunlad na bansa sa mga Mongol. Sinulat ko sa huling slide ng aking presentation. Ang krisis ay nagpakita ng tunay na kapangyarihan ng Pilipinas. Pinatunayan ng Pilipinas ang tiwala sa Mongolia sa pamamagitan ng krisis. Nagpresent ako sa klase kinabukasan. Pagkatapos makinig sa aking presentation, sinabi ng propesor, mahusay na presentation. Tama ang nakita ni Bato Hargal. Ang pinakamahalaga sa diplomasya ay tiwala. Nagtayo ang Pilipinas ng tiwala sa gitna ng krisis. At iyon ang dahilan kung bakit 90% ng mamamayan ng Mongolia ang sumusuporta sa pagsasama-sama sa ekonomiya ng Pilipinas. Pagkatapos ng klase, lumapit sa akin ang isa sa aking mga classmate. Bato Hargal, ang ganda ng presentation, pero hindi ba ayaw mo mag-aral ng Filipino sa simula? Ngumiti ako at sumagot. Oo, pero nagbago ang isip ko ngayon. Na-realize ko na kailangan kong mag-aral ng Filipino upang maunawaan ang Pilipinas. Mula noong araw na iyon,
Nag-enroll ako sa Filipino Language Center. Lumipas ang 2 buwan, gamit ang diksyonaryo na ginawa ni Professor Santos bilang textbook. Nag-aaral na ako ngayon ng Filipino sa Filipino Center. Sa simula, mahirap, ngunit unti-unting naging interesante ang Filipino. Lalo na ang diksyonaryo ni Professor Santos ay napakakapaki-pakinabang. Ang bawat salita ay may paliwanag sa kultura, kaya hindi lang wika ang natutunan ko, kundi pati na rin ang kulturang Filipino. Isang araw, sa klase ng diplomasya, nagbigay ang propesor ng isang group project. Mag-imbestiga at gumawa ng report tungkol sa Filipino phenomenon sa Ulaan Baatar. Huwag lang magbilang ng mga karatula, kundi gumawa ng malalim na pagsusuri kung bakit nangyayari ang phenomenon na ito. Nakipagtulungan ako sa ilang classmate. Una, nagsimula kami sa field investigation. Naglakad kami sa pangunahing kalye ng sentro ng Ulaan Baatar at binilang ang bawat karatula sa kabuuang 100 karatula, 62. Ang pinakamarami ay mga restaurant. Sinundan ng mga convenience store, cafe, at tindahan ng damit. Sinabi ng isang team member, kung titingnan lang ang mga karatula, parang Makati na ito. Tumango ako at nag-isip, ngunit baka hindi ang mga nakikitang karatula ang talagang mahalaga. Nag-suggest ako sa mga team member. Bakit hindi tayo mag-survey sa campus? Alamin natin kung gaano kadalas gumagamit ng Filipino ang mga estudyante. Sumang-ayon silang lahat. Gumawa kami ng survey form at ipinamahagi sa 100 estudyante. Simple lang ang mga tanong. Sumusuporta ka ba sa pagsasama-sama sa ekonomiya ng Pilipinas? Ano ang language setting ng smartphone mo? Nagtitiwala ka ba sa mga produkto ng Filipino? Makalipas ang ilang araw, lumabas ang resulta. Nagulat ako sa nakita ko. Unang tanong, 71.1.1.1. Ang support rate sa pagsasama-sama sa ekonomiya ng Pilipinas. Ang pangalawang tanong, ang mas nakakagulat, amang 80% ng mga smartphone ng mga estudyanteng nasa 20s ay nakaset sa Filipino. Tiningnan ko ang sarili kong cellphone. Nakaset ito sa Mongolian, ngunit ang cellphone ng team member na nakaupo sa tabi ko ay nakaset sa Filipino. Nagtanong ako, bakit Filipino ang setting mo? Sumagot ang team member na parang natural lang. Para mag-aral ng Filipino, mas sanay na ako sa Filipino interface. Na-realize ko. Ang mas nakakagulat kaysa sa mga karatula ay ang wika sa ating palad ay nagbago na. Ang tahimik na Filipino Revolution na bumabalot sa Ulaan Baatar ay nagaganap sa isang mas malalim na lugar kaysa sa nakikita. Sinulat namin sa report, ang lahat ng nasa Ulaan Baatar ay natabunan ng Filipino mula sa mga karatula, convenience store, bus, hanggang sa mga paaralan. Ngunit ang tunay na pagbabago ay nasa hindi nakikita. Ang mga smartphone ng mga kabataan, ang kanilang wika, ang kanilang mga pangarap, lahat ng ito ay nakatuon sa Pilipinas. Binigyan kami ng propesor ng mataas na grade pagkatapos basahin ang aming report. At sinabi niya, mahusay na pagsusuri. Iyan ang soft power. Ang pagwawagi sa puso ng ibang bansa hindi sa pamamagitan ng hukbo o tulong pinansyal, kundi sa pamamagitan ng kultura. Pagkatapos ng klase, bumisita ako kay Professor Santos. Ipinakita ko ang aming report sa propesor. Ngumiti ang propesor pagkatapos basahin ang report. Magaling, Bato Hargal. Naalala mo ba, noong una kang pumunta sa faculty room ko? May pagtanggi ka sa Pilipinas noon. Napahiya ako at yumuko. Pasensya na po. Hindi ko pa po alam noon. Hindi. Natural lang iyon. Gusto mong pangalagaan ang sarili mong pagkakakilanlan. Tumingin ang professor sa labas ng bintana. Pero naiintindihan mo na ngayon, ang pag-aaral ng Filipino ay hindi nangangahulugan ng pagtalikod sa pagiging Mongol. Tumango ako. Opo, Profesor. Naiintindihan ko na. Maaari nating mahalin ang dalawang kultura. Tinapik ako ng propesor sa balikat. Tama. Ganoon ang pamumuhay sa ika-21 siglo. Noong gabing iyon, bumalik ako sa dorm
at binago ang setting ng aking cellphone. Binago ko ang wika sa Filipino. Habang nakikita ko ang interface na ipinapakita sa Filipino, naisip ko, hindi ito pagsuko. Ito ay isang pagpipilian, ang aking pagpipilian, upang makita ang mas malawak na mundo at makakuha ng mas maraming pagkakataon. At alam ko na ngayon. Ang tunay na dahilan kung bakit inuuna ng mga kabataan ng Mongolia ang Filipino kaysa sa Ingles, dahil ang Filipino ay hindi lamang isang wikang banyaga para sa amin, kundi isang pintuan patungo sa hinaharap. Tinawagan ko ang aking lolo. Lolo, nag-aaral po ako ng Filipino. Tumahimik sandali ang lolo ko at nagtanong, "Ganoon ba? Nakalimutan mo na ba na ikaw ay Mongol?" Ngumiti ako at sumagot, "Hindi po, lolo. Mongol pa rin ako. Ngunit ngayon, ako ay isang Mongol na marunong mag-Filipino." Bumuntong hininga ng matagal ang lolo ko. "Ganoon ba? Kung masaya ka, masaya rin si lolo." Pagbaba ko ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi ng Ulaan Batar ay nagliliwanag dahil sa mga karatula sa Filipino. Sa liwanag na iyon, nakita ko ang aking kinabukasan. Isang diplomat na magiging tulay ng dalawang bansa. Iyon ang pangarap ko. Lumipas ang 3 buwan. Kaya ko nang magkaroon ng simpleng pag-uusap sa Filipino. Nagamit ko agad ang natutunan ko sa Filipino Center sa totoong buhay. Maaari akong mamuhay sa Ulaan Batar kung marunong lang akong mag-Filipino sa pagbili ng mga bagay sa convenience store, pag-order sa cafe, at pagsakay sa bus. Isang araw, sa seminar ng diplomasya, inihayag ng propesor ang bagong paksa. Ngayon, pag-aaralan natin ang Resource Cooperation Strategy ng Pilipinas at Mongolia, lalo na pagtutuunan natin ng pansin ang Copper Cooperation Project. Nakikinig ako ng mabuti. Pamilyar sa akin ang salitang copper, tanso. May copper mine din sa bayan. Olji, ang aking bayan. Ipinakita ng propesor ang data. Ang Mongolia ay ang ika-2 sa pinakamalaking bansa sa copper reserve sa mundo. Ngunit may problema. Maaari tayong magmina ng tanso, ngunit wala tayong teknolohiya upang iproseso ito. Nagtaas ng kamay ang isang estudyante at nagtanong, "Kung gayon, ano po ang ginagawa natin ngayon?" Sa kasalukuyan, iniluluwas natin ito sa China. Pinoproseso ito ng China at ibinebenta sa 10 beses na mas mataas na presyo. 10% lang ng kita ang nakukuha natin. Nagulat ako. 10% lang ang nakukuha natin sa resource na galing sa ating lupa? Nagpatuloy ang propesor sa pagpapaliwanag. Ngunit magbabago ito kung makikipagtulungan tayo sa Pilipinas. Ang Pilipinas ay may teknolohiya sa manufacturing ngunit walang resources. Kaya, win-win ito. Nagbigay ang propesor ng isang konkretong halimbawa. 2 taon na ang nakalipas. Isang malaking kumpanya sa Pilipinas ang nagtayo ng copper refinery sa Mongolia. Nagbigay ang Mongolia ng tanso at nagbigay ang Pilipinas ng teknolohiya at kapital. May 1,800 manggagawa ng Mongol na nagtatrabaho sa refinery na ito. At ang kanilang karaniwang buwanang suweldo ay 3 beses ng karaniwang suweldo sa Mongolia. Nagtaas ako ng kamay at nagtanong, "Professor, bakit po hindi natin ginawa ito ng mas maaga?" Itinuro ng propesor ang mapa. Dahil sa geopolitics, ang Mongolia ay nasa pagitan ng China at Russia. Kailangan nating isaalang-alang ang ugnayan sa dalawang bansa. Ngunit iba ang Pilipinas. Bakit po? Walang historical conflict ang Pilipinas at Mongolia. Mayroon tayong palitan mula pa noong sinaunang panahon. At sa modernong panahon, tayo ay economic partners. Iyan ang dahilan kung bakit ang Pilipinas, hindi China o Russia, ang nag-iisang partner na pinili ng Mongolia. Pagkatapos ng klase, gusto ko pang malaman ang mas maraming bagay. Nagtanong ako sa propesor, "Propesor, maari po ba naming bisitahin ang refinery na iyon?" Madaling pumayag ang propesor. "Magandang ideya. Kukontakin ko sila." Makalipas ang 1 linggo, kasama ang 4 na classmate.
Nagtungo ako sa refinery na 3 oras ang biyahe mula sa Ulaan, Baatar. Pagdating namin, sinalubong kami ng Filipino manager, si Mr. Sato. Maligayang pagdating. Mga estudyante ng diplomasya. Inihatid kami ni Mr. Sato sa loob ng factory. Ang mga malalaking makina ay umiikot at abala ang mga manggagawa. Ano po bang eksaktong trabaho ang ginagawa dito? Nagpaliwanag si Mr. Sato. Pinoproseso namin ang copper ore na minina sa Mongolia at ginagawa itong 99.9% na purong tanso. Ginagamit ang tansong iyon sa paggawa ng mga electric wire, semiconductor, at battery. Gaano po karami ang annual production? 50,000 tons. Nagulat akong nagtanong. Kailangan ng Pilipinas ng tanso at kailangan namin ng matatag na market. Pareho kaming nakikinabang. Naglibot kami sa workplace. Nagtatrabaho ang mga manggagawa ng Mongol kasama ang mga Filipino engineer. Lumapit ako sa isang manggagawa ng Mongol at nagtanong, "Gaano ka na po katagal nagtatrabaho dito?" Sumagot ang lalaki, na mukhang nasa 28 taong gulang. 2 taon na. Sa simula, simpleng pagbubuhat lang, ngunit ngayon, natuto na ako ng primary processing. Magkano po ang inyong suweldo? Buong pagmamalaki niyang sinabi, 1.5 milyong tugrug. Ang tatay ko ay isang pastol, at ang annual income niya ay 1 milyong tugrug. Kinikita ko iyon sa loob ng 4 na buwan. Nakita ko ang pag-asa sa kanyang mga mata. Masaya ka ba sa trabaho mo? Siyempre. Nag-aaral ako ng Filipino, natututo ng teknolohiya, at kumikita ng pera dito. Balita ko. Makakapag-training din ako sa headquarters sa Pilipinas. Pagkatapos ng 3 taon, ngumiti siya ng maliwanag na parang nagkukuwento ng kanyang pangarap. Pangarap kong pumunta sa Pilipinas at matuto pa ng mas maraming bagay. Habang umaalis sa refinery, nagtanong ako kay Mr. Sato. Prangka na sumagot si Mr. Sato. Sinusubukan naming bawasan ang dependency sa isang partikular na bansa. Ang Pilipinas ay umaasa sa importasyon para sa maraming key minerals tulad ng rare earth. Kung huminto ang supply, titigil ang service industry ng Pilipinas. Ganon din po ba ang iniisip ng Mongolia? Eksaktong ganoon. Karamihan sa export ng Mongolia ay napupunta sa China. Kung babaan nila ang presyo, wala tayong magagawa, kaya kailangan namin ang isa't isa. Noon ko lang lubusang naunawaan. Hindi lang ito simpleng economic cooperation. Ito ay survival strategy. Ang Pilipinas at Mongolia ay tunay na partner na nagpupuno sa kahinaan ng isa't isa at nagbabahagi ng kanilang lakas. Sa daan pabalik sa Ulaan, Baatar, habang nakatingin ako sa labas ng bintana, naisip ko, hindi lang sa pamamagitan ng isang tao na nag-iisa na nagwagi sa puso ng ibang bansa, nagkamit ang Pilipinas ng puso ng Mongolia sa pamamagitan ng tunay na partnership, paggalang, kooperasyon, at coexistence. Iyan ang tunay na dahilan kung bakit 8% ng mamamayan ng Mongolia ang nagnanais ng pagsasama-sama sa ekonomiya ng Pilipinas. Noong gabing iyon, bumalik ako sa dorm at ginawa ang report. Ito ang pamagat, Filipino-Mongolian Resource Cooperation, a Model of True Partnership. Habang sinusulat ko ang report, na-realize ko, iyan ang hitsura ng diplomat na pinapangarap ko. Isang taong magiging tulay ng 2 bansa. At lilikha ng kooperasyon na makikinabang ang dalawa. Iyan ang gusto kong maging. Lumipas ang 4 na buwan. Lumaki ang aking galing sa Filipino at kaya ko nang magsulat ng simpleng essay. Natuwa si Professor Santos sa aking pag-unlad, Bato Hargal. Ang bilis mong matuto. Sa galing mo, sulit na subukan ang Philippine Academic Hub Program sa susunod na taon. Nagtanong ako, Philippine Academic Hub Program? Nagpaliwanag ang profesor. Ang universidad natin ay napili bilang hub university na sinusuportahan ng gobyerno ng Pilipinas. 2 taon na ang nakalipas. Mayroon itong scholarship, exchange student program,
at Philippine Employment Linkage System. Nagliwanag ang aking mga mata. Exchange student sa Pilipinas? Oo, maaari kang mag-aral sa University of the Philippines, UP, Diliman, o Ateneo de Manila, sa loob ng 1 taon. Sinuportahan ang lahat ng gastos. Sumiklab ang aking dibdib. Maaari akong pumunta mismo sa Pilipinas. Propesor, maaari po ba akong mag-apply? Ngumiti ang propesor. Siyempre, sapat ang galing mo. Noong gabing iyon, nagsimula akong maghanda para sa huling project ng diplomasya. Ang paksa ay, ang dahilan, kung bakit pinili ng mga kabataan ng Mongolia ang Pilipinas. Nagdesisyon akong magkaroon ng panel discussion. Gusto kong marinig ang tapat na kwento sa pamamagitan ng pagtipon ng 10 estudyante mula sa iba't ibang major. Makalipas ang 1 linggo, naganap ang discussion sa Manila Dream Cafe sa Ulaan, Baatar. Ang mga dumalo ay iba-iba. Mga estudyante sa kolehiyo, empleyado, at negosyante mula sa 20s hanggang maagang 30s. Inihagis ko ang unang tanong. Ano ang ibig sabihin ng Pilipinas para sa inyo? Unang nagtaas ng kamay si Mr. Tume, 26 taong gulang. Para sa akin, ang Pilipinas ay pagkakataon. Taga-probinsya ako at mahirap noong bata pa ako. Pagkatapos ng high school, wala akong trabaho kaya pumunta ako sa Ulaan, Baatar. Nagpatuloy siya. Aksidente kong nakita ang ad ng Filipino Center at nagsimulang mag-aral ng Filipino. Ngayon, nagtatrabaho ako sa Mongolian branch ng isang Philippine car manufacturer. At kumikita ng 2 milyong tugrog at 35,000 sa isang buwan. Nagulat akong nagtanong, 2 milyong tugrog? Opo. Hindi kailanman kinita ng tatay ko ang ganoon karaming pera sa buong buhay niya. Pagkatapos, nagsalita ang isang estudyanteng babae na 21 taong gulang. Para sa akin, ang Pilipinas ay pangarap. Fan ako ng Filipino teleserye mula noong bata pa ako. Nagsimula akong mag-aral ng Filipino dahil gusto kong intindihin ang lyrics. Ngunit ngayon, napili ako bilang exchange student sa UP Diliman. Nagliwanag ang kanyang mga mata. Habang sinasabi niya, pupunta ako sa Pilipinas sa susunod na buwan, isang bagay na hindi ko kailanman naisip. 10 taon na ang nakalipas. Nagbigay ng ibang pananaw ang isang lalaking 29 taong gulang. Hindi ba mas mahirap ang Pilipinas kaysa sa atin 6 na ang nakalipas? Buong kumpiyansa niyang sinabi. Ngunit ngayon, isa na silang economic giant. Naniniwala ako na uunlad din ang Mongolia tulad ng Pilipinas. Mas nagtanong pa ako. Kung gayon, bakit Pilipinas? At hindi ibang malaking bansa, sumagot ang negosyanteng nasa 30s. Masyadong malaki ang ibang bansa. Maaari tayong ma-absorb kung makikipagtulungan tayo. Ngunit iba ang Pilipinas. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag. Walang malaking historical conflict ang Pilipinas at Mongolia. Kaya, komportable tayo. Idinagdag ng 20s na babae. At nirerespeto tayo ng Pilipinas. Ang ibang bansa ay tinatrato ang Mongolia na parang probinsya o vassal state. Ngunit tinitingnan tayo ng Pilipinas bilang equal partner. Nagbigay ako ng panghuling tanong. Sa tingin ba ninyo, dapat ba talagang magsama-sama ang Mongolia at Pilipinas sa ekonomiya? Nagkaroon ng sandaling katahimikan. Maingat na nagsalita ang lalaking nasa 20s. Sa totoo lang, sa tingin ko. Nag-isip siya sandali at sinabi. Ngunit, ang mas mahigpit na economic cooperation ay posible at kailangan. Tumango ang iba. Sinabi ni Mr. Tume. Sa tingin ko, mas tama ang partnership kaysa sa integration. Nagbibigay ang Pilipinas ng teknolohiya at kapital, at nagbibigay ang Mongolia ng resources at market. Tumawa siya at idinagdag. At sa kultura, parang nagsama na tayo. Halos lahat ng kabataan dito ay nanonood ng Filipino teleserye, nakikinig sa P-pop, at kumakain ng pagkain na Filipino. Nagbigay ako ng huling tanong. Paano magbabago ang Mongolia sa loob ng 10 taon? Nagliwanag ang mata ng isa pang 20s na babae.
at sumagot. Sa tingin ko, ang Ulaan Baatar ay magiging isang tunay na maliit na Maynila. Marami ng karatula sa Filipino ngayon, ngunit mas marami pa siguro sa loob ng 10 taon. Nagbigay ng mas malaking picture ang 29 taong gulang na lalaki. Sa tingin ko, ang Mongolia ay magiging logistics hub ng Northeast Asia kung ililipat ng mga kumpanyang Filipino ang kanilang factory sa Mongolia. Ang Mongolia ay magiging manufacturing base. Natapos ang discussion at na-realize ko. Isang 30 taon na himala na nagsimula sa teleserye at natapos sa trabaho at edukasyon. Iyan ang realidad na dinaranas namin ngayon. Noong gabing iyon, ginawa ko ang report. Ito ang huling pangungusap. Pinili ng mga kabataan ng Mongolia ang Pilipinas. Hindi dahil sa kapangyarihan ng militar o tulong pinansyal, kundi dahil sa paggalang at kooperasyon. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng soft power sa ika-21 siglo. Kinabukasan matapos kong isumite ang report, tinawag ako ng propesor. Bato Hargal, mahusay na report. Mag-apply ka sa Philippine Academic Hub Program. Sa susunod na taon, isusulat ko ang recommendation letter. Halos maiyak ako sa tuwa. Salamat po, Professor. Tinapik ako ng professor sa balikat. Handa ka na ngayon na maging tulay ng 2 bansa. Lumipas ang 5 buwan. Nag-apply ako sa Philippine Academic Hub Program at pumasa sa document screening. Ang huling interview na lang ang natitira. Nang naset ang araw ng interview, bumisita ako kay Professor Santos. Professor, paano po ako maghahanda para sa interview? Ngumiti ang propesor. Huwag kang kabahan, maging tapat ka lang kung bakit gusto mong mag-aral ng Filipino. Tumango ako at nagtanong. Propesor, may isang bagay po akong gustong malaman. Sino po ang unang gumamit ng diksyonaryo na ginawa ninyo? Nag-isip sandali ang propesor at kinuha ang isang lumang larawan mula sa bookshelf. Itong taong ito. Sa larawan, may isang binata na mukhang nasa 20s na may hawak na diksyonaryo. Siya ang unang batch sa Filipino Center. 2 taon na ang nakalipas nang una kong inilathala ang diksyonaryo. Siya ang unang bumili at nagbasa nito. Tiningnan ko ng mas malapit ang larawan. Parang pamilyar ang mukha. Ano po ang ginagawa niya ngayon? Buong pagmamalaki na sinabi ng professor. Siya ang Vice Minister ng Mongolian Ministry of Economic Planning. Nagulat ako. Vice Minister? Oo. Nag-aral siya ng Filipino sa Filipino Center, nag-aral sa Pilipinas, bumalik, at pumasok sa gobyerno. Pinamamahalaan niya ngayon ang economic cooperation ng Pilipinas at Mongolia. Noon ko lang na-realize. Ang sinseridad ng isang diksyonaryo ng isang propesor ay nagbago sa landas ng isang bansa at hindi iyon exaggeration. Ang estudyante na nag-aral gamit ang diksyonaryong iyon ay nangunguna sa kooperasyon sa Pilipinas sa gobyerno ng Mongolia. Propesor, napakagaling ninyo. Umiling ang propesor. Hindi lang ako ang gumawa niyan. Ito ang resulta ng tiwala na binuo ng Pilipinas at Mongolia sa loob ng 30 taon. Noong araw na iyon, nagpunta ako para sa interview. May 3 interviewer, at ang isa sa kanila ay ang taong nasa larawan, ang Vice Minister ng Mongolian Ministry of Economic Planning. Nang magsimula ang interview, unang nagtanong ang Vice Minister. Bato Hargal, bakit gusto mong mag-aral ng Filipino? Tapat akong sumagot. Sa simula, tumanggi ako sa Pilipinas dahil sa takot na mawala ang aking pagkakakilanlan. Tumango ang Vice Minister. Ngunit na-realize ko nang pumunta ako sa Ulaan Batar kung ano ang ibig sabihin ng Pilipinas para sa Mongolia. Nagpatuloy ako. Inabot ng Pilipinas ang kanilang kamay. Noong pinakamahirap ang panahon namin, nagbigay sila ng trabaho, nagturo ng teknolohiya, at nagbahagi ng kultura. At higit sa lahat, nirespeto nila kami. Ngumiti ang Vice Minister. Mahusay na sagot. May isa pa akong tanong. May nang mahabulong manaba. Mahabulong manaba. Ano ang gusto mong gawin pagbalik mo matapos mag-aral sa Pilipinas?
Walang pag-aatubili akong sumagot. Gusto kong maging tulay ng dalawang bansa, tulad ng ginawa ni Professor Santos sa diksyonaryo. Gusto kong palakasin pa ang kooperasyon ng Pilipinas at Mongolia bilang isang diplomat. Tumango ang Vice Minister at sinabi, "Nag-aral din ako gamit ang diksyonaryo ni Professor Santos. Sa Filipino Center 30 taon na ang nakalipas. Binago ng diksyonaryong iyon ang buhay ko." Nagulat akong tumingin sa Vice Minister. "Ganoon din ang mangyayari sa iyo. Mag-aral ka sa Pilipinas, bumalik, at gumawa ng daan para sa susunod na henerasyon." Makalipas ang 1 linggo pagkatapos ng interview, lumabas ang resulta. Pumasa ako. Maaari na akong mag-aral sa UP Diliman sa loob ng 1 taon. Nang ipinabalita ko kay Professor Santos, lumuha siya. "Binabati kita, Bato Hargal. Ipinagmamalaki kita. Dahil po sa inyo, Profesor. Nagbago ang buhay ko dahil sa inyo." Mahigpit na hinawakan ng propesor ang aking kamay. "Hindi. Ito ang resulta ng iyong pagsisikap. Isusulat mo na ngayon ang susunod na chapter ng kuwento na sinimulan ko 30 taon na ang nakalipas." Noong araw na iyon, bumalik ako sa dorm at tinawagan ang aking lolo. "Lolo, pupunta po ako sa Pilipinas. Mag-aaral po ako sa UP Diliman sa loob ng 1 taon. Tumahimik sandali ang lolo ko at pagkatapos ay sinabi, "Ganoon ba? Magaling. Mag-aral ka ng mabuti at huwag mong kalimutan na ikaw ay Mongol." Ngumiti ako at sumagot, "Hindi ko po malilimutan, Lolo. Pupunta ako sa Pilipinas para sa Mongolia." Lumipas ang 1 taon. Bumalik ako mula sa Maynila. Pagdating ko sa Paliparan, iba na ako sa taong umalis 1 taon na ang nakalipas. Marami akong natutunan sa Pilipinas. Ang mga klase ng diplomasya. Siyempre, ngunit pati na rin ang pag-unlad ng ekonomiya at kasaysayan ng Pilipinas. At higit sa lahat, ang Filipino spirit. Hindi sumusuko ang mga Filipino kapag may krisis. Mula sa post-war poverty hanggang sa economic crisis at pandemic, sa bawat pagkakataon, bumabangon ang Pilipinas at nagiging mas malakas. Gusto kong dalhin ang spirit na iyon sa Mongolia. Nang dumating ako sa Ulaan Baatar, sinalubong ako ni Professor Santos sa Paliparan. "Maligayang pagbabalik, Bato Hargal. 1 taon na." Niyakap ko ang professor. "Maraming salamat po, Professor." Ngumiti ang professor at sinabi, "Ikaw na ang susunod. Ibahagi mo sa susunod na henerasyon ang natutunan mo." Makalipas ang ilang araw, nagpresent ako ng aking thesis sa diplomasya. Ang paksa ay, ang kinabukasan ng ugnayan ng Pilipinas at Mongolia, mula sa soft power hanggang sa strategic partnership. Maraming propesor at estudyante ang nagtipon sa venue. Buong kumpiyansa akong nagsimula ng presentation. 20 taon na ang nakalipas, nagdala ang Pilipinas ng isang diksyonaryo sa Mongolia. Ang diksyonaryong iyon ay hindi lamang isang aklat. Ito ay pag-asa, pagkakataon, at kinabukasan. Tiningnan ko si Professor Santos. Tumango siya nang nakangiti. Ang mga estudyanteng nag-aral gamit ang diksyonaryong iyon ay ngayon ang mga pinuno ng lipunan ng Mongolia, mga opisyal ng gobyerno, negosyante, propesor sa universidad. Sila ang nangunguna sa kooperasyon sa Pilipinas. Binaliktad ko ang aking presentation material. Ang dahilan kung bakit 80% ng mamamayan ng Mongolia ang nagnanais ng pagsasama-sama sa ekonomiya ng Pilipinas ay simple. Dahil nirespeto kami ng Pilipinas, pinatindi ko ang aking boses. Ang ibang bansa ay tinatrato kami na parang probinsya o vassal state, ngunit iba ang Pilipinas. Tiningnan kami ng Pilipinas bilang equal partner. Nang matapos ang presentation, nagpalakpakan ang lahat. Umakyat ang professor sa platform at sinabi, "Mahusay na presentation. Ipinagmamalaki na namin si Bato Hargal. Sa araw ng graduation, napili ako bilang outstanding graduate at narinig ko ang isang nakakagulat na balita. Kinontak ako ng Mongolian Ministry of Foreign Affairs
na gusto nila akong i-hire bilang isang bagong diplomat. Agad akong pumayag. Sa wakas ay natupad na ang pangarap ko. Isang araw bago ako umalis, pumunta sa Ulaan Baatar ang lolo ko. Ito ang una niyang pagkakataon na pumunta sa kabisera sa loob ng 30 taon. Inihatid ko ang lolo ko sa lungsod. Lolo, tingnan ninyo! Napakaraming karatula sa Filipino, di ba? Tumingin ang lolo ko sa paligid ng lungsod ng nagulat. Ang dami nga, parang hindi Mongolia. Hinawakan ko ang kamay ng lolo ko. Lolo, nang una akong dumating dito, tumanggi ako. Sa takot na mawala ang aming pagkakakilanlan, tinitigan ako ng lolo ko sa mukha. Ngunit alam ko na ngayon, ang pag-aaral ng Filipino at pag-intindi sa kulturang Filipino ay hindi nangangahulugan na hindi ako Mongol. Ngumiti ako at sinabing, ako ay isang Mongol na nagmamahal sa dalawang kultura. May ibinigay sa akin ang lolo ko. Luhaan ang mata. Isang magandang dehi. Mongolian traditional coat. Gusto rin ni lolo na mahalin mo ang dalawang kultura. Ito ang regalo ko sa iyo. Niyakap ko ng mahigpit ang lolo ko. Kinabukasan, nagsimula ako sa unang araw ng trabaho sa Ministry of Foreign Affairs. Ang una kong trabaho ay ang Economic Cooperation Meeting kasama ang Philippine Embassy. Nang pumasok ako sa meeting room, sinalubong ako ng Philippine Ambassador. Masaya akong makilala ka, Ambassador Batohargal. Bumati ako ng matatas sa Filipino. Masaya rin po akong makilala kayo, Ambassador. Nag-aral po ako sa UP Diliman, 1 taon na ang nakalipas. Nagulat ang Ambassador. Napakahusay mo mag-Filipino. Nag-aral po ako gamit ang diksyonaryo ni Profesor Santos. Tumawa ang Ambassador. Ah, ang sikat na diksyonaryo. Kilala rin iyan sa Pilipinas. Nagsimula ang meeting. At ako ang nagsalamin. Interpreter. Nag-uusap ako sa Filipino at Mongolian. Naghahatid ng kwento ng dalawang bansa. Sa sandaling iyon, na-realize ko. Iyan ang pangarap ko. Isang tulay ng dalawang bansa. Iyan ako. Pagkatapos ng meeting, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang mga kalye ng Ulaan Baatar ay punong-puno pa rin ng mga karatula sa Filipino. Ngunit hindi na ako natatakot. Sa halip, ipinagmamalaki ko ito. Dahil ang bawat karatula ay patunay ng tiwala na binuo sa loob ng 30 taon. Ang bansa na tinulungan ay ngayon ay naging pangarap ng Mongolia, ang Pilipinas. Naging bahagi ako ng pangarap na iyon. Noong gabing iyon, tinawagan ko si Profesor Santos. Profesor, nagtagumpay po ang unang araw ko. Maraming salamat po. Mainit na sinabi ng Profesor. Magaling, Batohargal. Ikaw na ngayon ang gagawa ng daan para sa susunod na henerasyon. Ngumiti ako at sumagot. Opo, Profesor. Tutulungan ko ang susunod na henerasyon na mahalin ang dalawang kultura tulad ng ginawa ko. Pagbaba ko ng telepono, tumingin ako sa labas ng bintana. Ang gabi ng Ulaan Baatar ay nagliliwanag dahil sa mga karatula sa Filipino. Sa liwanag na iyon, nakita ko ang kinabukasan. Isang mas maliwanag na bukas na binuo ng Pilipinas at Mongolia nang magkasama. Ano ang naisip ninyo habang nakikinig sa kuwentong ito? Hindi ba kayo ipinagmamalaki na ang isang bansa ay maaaring magwagi sa puso ng mamamayan ng ibang bansa, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng militar o tulong pinansyal, kundi sa pamamagitan lamang ng kultura at edukasyon? Nagtanim ang Pilipinas ng pag-asa sa Mongolia sa loob ng 30 taon. At ang pag-asa na iyon ay nagbubunga na ngayon. Kung sinusuportahan ninyo ako sa pamamagitan ng like at subscribe, magbabahagi ako ng mas kawili-wiling mga kwento. Ibinahagi ko sa inyo ang isang emosyonal na episode sa ibang bansa. Salamat po.